Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 4, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging magiliw sa kapwa sa pamamagitan ng palagi ang pagbati sa mga kapitbahay. A. Natutukoy ang mga wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. B. Napatutunayan na ang wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay ay nakapagpapatatag ng sariling pagkakakilanlan ng tao bilang panlipunang nilalang. C. Nailalapat ang mga sariling paraan ng mga wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto, basahin ang sitwasyon at sagutin ang gabay na tanong. Sitwasyon. Pag-uwi mo ng bahay galing sa paaralan ay nagkakasayahan ang iyong mga kapitbahay dahil umuwi ang matalik mong kaibigang nakatira sa ibang bansa kasama ang kanyang mga magulang na parehong overseas Filipino workers. Gabay na tanong. Pupunta at babatiin sila sa bahay nila. Ano ang magiliw mong sasabihin sa kanila? Sasabihin sa magulang na parehong overseas Filipino workers, maligayang pag-uwi po. Salamat po sa inyong pagsisikap para sa inyong pamilya at sa bansa. Sasabihin sa matalik mong kaibigan, welcome back. Miss na miss kita at masaya akong nakabalik ka. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, nagkakasundo at nagtutulungan ang bawat magkakapitbahay. Ikalawang mensahe, masaya, tahimik at walang alalahanin ang tinitirhan naming lugar. Ikatlong mensahe, mahalaga ang magiliw na pagsasamahan ng magkakapitbahay. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng gawi at wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Halimbawang sagot, ang pamilya ay magalang na bumabati at tumutulong sa mga kapitbahay kapag may pangangailangan. At pinakamagandang sagot ng klase. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagkilala sa tao bilang panlipunang nilalang. Pagmumuni-muni, suriing mabuti ang larawan at isipin kung ano ang gagawin mo kung may mga kapitbahay kang ganito sa inyong komunidad. Sagutin ang gabay na tanong sa baba. Tingnang mabuti ang bawat larawan. Ano ang iyong gagawin kung may kapitbahay kang ganito? Ipagdadasal? Oo. Kung oo ang sagot, ano ang iyong magiging dasal para sa kanila? Sabihin ang dasal sa isang simpleng pangungusap. Sagot,
Naway tulungan sila ng Diyos na magkaroon ng maayos na buhay at trabaho. Ano ang iyong gagawin kung may kapitbahay kang ganito? Tutulungan? Oo. Kung oo ang sagot, anong tulong ang iyong gagawin? Sabihin ang tulong sa isang simpleng pangungusap. Sagot, bibigyan ko sila ng pagkain o damit kung kaya ko. Ano ang iyong gagawin kung may kapitbahay kang ganito? Iiwasan. Hindi. Kung oo ang sagot, bakit mo sila iiwasan? Sabihin ang dahilan sa isang simpleng pangungusap. Kung hindi ang iyong pinili, bakit? Sagot, dahil mas mabuting tumulong at umunawa kaysa umiwas. PS 143. Sumulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Isulat ang kahulugan ng tema sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa sa tunay na buhay. Mamarkahan ang sanaysay ayon sa nakapaloob na rubrics. Halimbawang sagot. Tema, ang tao bilang panlipunang nilalang. Ang tao ay isang panlipunang nilalang dahil kailangan niya ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa kapwa. Halimbawa, sa pamilya at komunidad, nagtutulungan ang mga tao upang malutas ang mga problema at mapanatili ang kaayusan. Sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan at pakikisalamuha, natututuhan ng tao ang paggalang, malasakit at pagkakaisa. Rubric sa pagmamarka. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, nagpahayag ng proyektong food pantry at food drive ang iyong barangay at simbahan. Kanilang hiling ay ang bawat pamilya at magkakapitbahay ay magiliw na magbahagi. Ang bawat isa ay inaanyayahang makiisa sa marangal na proyekto. Ano-ano ang maaari at kaya mong maibahaging bagay o pagkain bilang donasyon? Magiliw na isulat ang mga ito kahit isa o dalawa lamang sa mga patlang sa ibaba. Mga halimbawang sagot. Ibabahagi ko ang aking bigas, dalatang pagkain, noodles, asukal, kape, biskwit, tinapay, gatas, sabon at langis. Ano ang para sa iyo ang pinakamahalaga sa mga nabanggit? Halimbawang sagot, numero bilang 1. Bakit maghiliw mo itong ibabahagi sa iyong kapitbahay? Sagot, dahil ang bigas ay pangunahing pagkain at malaking tulong ito sa araw-araw. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Kahalagahan ng pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Pagmumuni-muni, suriin at matapat na sagutin ang sumusunod na mga tanong. 1. Kilala ba ninyo ang inyong kapitbahay? Sagot, oo, kilala ko ang aming mga kapitbahay at palagi kaming nagkakamustahan. 2. Ano-ano ang naitutulong ng kapitbahay sa mga pamilya o di kaya ay ano-ano ang paborito ninyong gawin kasama ang kapitbahay? Sagot, tumutulong sila kapag may kailangan at paborito naming magkwentuhan at maglaro kasama ang mga bata. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics.
Ang pamagat ng ating kwento ay tungkol sa Ang Pamilya Smith ni Rene O. Villanueva at Ramoncito Serrano. Ito ang pamilya Smith. Si Tatay Smith, si Nanay Smith, Ollie Smith, at Obet Smith. Marami silang kapitbahay, ngunit hindi sila namamansin. Katwiran nila, sila ay naiiba dahil kulot ang buhok nila. Araw-araw, ang pamilya Smith ay walang inatupag kundi pagandahin ang buhok nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, marami pa kaming gagawin. Ang gagawin pala nila ay magsusuklay at maglilinis ng buhok nilang kulot at maganda. Minsan, sila ay inaanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Hindi dumalo ang pamilya Smith. Sila ay abala sa pagpapaganda ng buhok nila. Isang gabi, bilog ang buwan at nahihimbing ang pamilya Smith. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Smith. Natabig ng magnanakaw ang florera at nabasag. Nagising ang pamilya Smith at natakot. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mabilis na sumaklolo ang kanilang kapitbahay, ngunit nakatakas na ang magnanakaw. Nalungkot ang pamilya Smith. Wala na tayong gamit at pagkain, igik ng pamilya Smith. Kinabukasan, ang pamilya Smith ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Simula noon, ay nagbago na ang pamilya Smith. Gabay na tanong. 1. Ilan ang kasapi ng pamilya Smith? Sagot, 4 ang kasapi ng pamilya Smith. 2. Ano ang paboritong gawin ng pamilya Smith? Sagot, mahilig silang magsuklay at magpaganda ng kanilang buhok. 3. Ano ang problema sa lugar na tinitirhan ng pamilyang Smith? Sagot, may nangyayaring nakawan sa kanilang lugar. 4. Bakit hindi sila nakikipagtulungan sa iba pang pamilya sa kanilang lugar? Sagot, dahil abala sila sa pagpapaganda ng kanilang buhok at hindi namamansin. 5. Ano ang nangyari sa pamilyang Smith isang gabi habang sila ay natutulog? Sagot, pinasok sila ng magnanakaw at ninakawan ng mga gamit. 6. Sino ang tumulong sa pamilyang Smith? Sagot, ang kanilang mga kapitbahay ang tumulong sa kanila. 7. Kung isa ka sa mga kasapi ng pamilya Smith, ano ang mararamdaman mo sa ginawa sa iyo o sa inyong pamilya ng mga kapitbahay ninyo? Bakit? Sagot, makakaramdam ako ng pasasalamat dahil tinulungan pa rin kami ng mga kapitbahay. 8. Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang mabuting pagsasamahan ng mga pamilyang nakatira sa isang lugar, tulad ng isang baryo, barangay o isang subdivision? Sagot, dahil nagtutulungan ang mga tao lalo na sa oras ng pangangailangan. Narito ang rubric sa pagmamarka. Paglalapat at pag-uugnay, pagmumuni-muni. Suriin at matapat na sagutin ang tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong sariling mga kapitbahay sa komunidad? Magbigay ng 5 salitang angkop na paglalarawan. Halimbawa, A. Mabait, B. Matulungin, C. Magalang, D. Maunawain, at E. Masayahin. Kaugnay na paksa bilang 3.
Mga paraan ng wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Panuto, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa mga kapitbahay mo at isulat ang sagot sa patlang. Tanong 1. Ilang kapitbahay mayroon ikaw? Higit sa 5 o sobra sa 5? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Halimbawang sagot, magalang kaming bumabati at tumutulong kapag may kailangan. 2. Ang iyong mga kapitbahay ba ay palakaibigan o hindi palakaibigan? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Limbawang sagot, nakikipag-usap kami ng maayos at nakikisama sa mga gawain. 3. Ang iyong mga kapitbahay ba ay responsable o irresponsable? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Halimbawang sagot, nakikipagtulungan kami sa mga proyekto ng barangay. 4. Tahimik ba o maingay ang iyong mga kapitbahay? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Halimbawang sagot, iginagalang namin ang isa't isa at sumusunod sa mga patakaran. 5. Anong uri ka ng kapitbahay? Halimbawang sagot, mabait at matulungin. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Kwento ni Loida. Mahal ko ang aking mga kapitbahay. Nakatira ako sa isang bahay sa Barangay Ginhawa. Ang aking mga kapitbahay ay palakaibigan at napakabait. Iba't ibang bagay ang ibinibigay nila sa akin. Nagtitimpla sila ng kape at binibigyan ako. Nagluluto sila ng pagkain at ibinabahagi rin nila ito sa akin. Tinutulungan nila ako anumang oras na kailangan ko. Winawalis ko ang bangketa nila at tinutulungan ko sila sa anumang kailangan nila. Libreng serbisyo din ang binibigay ko kapag inaalagaan ko ang apo nila. May isa pa akong kapitbahay na tinuring kong aking matalik na kaibigan dahil dinadalhan niya ako ng anumang kailangan ko at tinutulungan pa niya akong lutasin ang anumang problema sa kanya. Gabay na tanong. 1. Ano ang maganda sa kwento ni Loida? Sagot, maganda ang kwento dahil ipinapakita ang pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaibigan ng mga kapitbahay. 2. Anong aral ang pwede mong mapulot sa kwento ni Loida? Sagot, ang aral ay mahalagang makipagkapwa at tumulong sa mga kapitbahay upang magkaroon ng maayos na pamayanan. Narito ang rubrik sa pagsusuri. Paglalapat at pag-uugnay, paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng kilos na magiliw at wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Lagyan ng akmang pamagat at titulo ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Pamagat o titulo at iyong pangalan. Narito ang rubric sa pagmamarka ng drawing o larawan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot.
1. Kunin lahat ang nasa community pantry ng isang barangay at ibahagi sa iyong sariling kapitbahay. Sagot, mali. Dahilan, dapat kumuha lamang ng sapat upang may mapakinabangan din ang iba. 2. Maging magiliw sa mga kapitbahay kahit hindi sila magiliw sa inyong pamilya. Sagot, tama. Dahilan, mahalaga ang pagiging magalang kahit hindi magiliw ang iba. 3. Kapag nagbigay ng pagkain, huwag nang ibalik ang magandang plato sa kapitbahay. Sagot, mali. Dahilan, dapat ibalik ang hiniram o ginamit na plato bilang paggalang. 4. Magsisikap ka ng mabuti upang malampasan mo ang katayuan ng mga kapitbahay mo. Sagot, tama. Dahilan, mabuting magsikap upang mapaunlad ang sarili at pamilya. 5. Lisanin ang komunidad kung ang kapitbahay ay mga sanggano, barumbado, laging naghahanap ng gulo at manginginom. Sagot, mali. Mas mabuting makipag-usap at makisama kaysa basta umalis sa komunidad. Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Sagot, natutuhan ko ang pagiging magalang, matulungin at pakikisama sa mga kapitbahay at sa komunidad. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Sagot, dapat kong iwasto ang pagiging mahiyain sa pakikipag-usap at mas makisama sa iba. Pagsusulit, pagpipili. Suriin at piliin ang tama at nararapat na mga sagot. Ilagay sapat lang ang tamang titik ng sagot. 1. Ano ang mga paraan upang maging palakaibigan sa iyong mga kapitbahay? Sagot, A. Batiin mo sila. 2. Dapat tayong patlang kasama ng ating mga kapitbahay. Sagot, B. Magkasundo. 3. Kakauwi lang ng kapitbahay at hindi niya mabuksan ang pinto sa dami nitong dalang gamit. Ano ang dapat nating gawin? Sagot, D. Buksan mo ang pinto para sa kanya. 4. Ang iyong kapitbahay ay nagpa-party sa gabi at napakaingay. Ano ang dapat mong gawin? Sagot, C. Magalang na sabihin sa kanila na tumahimik. 5. Nasugatan ang iyong kapitbahay sa palaruan. Ano ang dapat mong gawin? Sagot, D. Humingi ng tulong sa isang may sapat na gulang. Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS from Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!